Ayan. Paano nga ba gagamitin ni teacher ang Moodle 3.9 or EduShare? Ayan. Maglalagin naman po ako bilang isang teacher. Ayan. So kung ako ay isang guro, ang unang kailangan kong gawin ay i-enroll ang mga bata sa aking subject. Paano ko 'yun gagawin? Halimbawa, kung ang subject ko ay Science 7, mag-enroll ako ng participants. So, i-click ko lamang ang participants at enroll users. Subalit hindi pa ako makakapag-enroll users. Dahil hindi ko pa kilala ang mga estudyante ko. So, ang gagawin ko ay i-click ko ito. Ayun. So, gagawa ako ng enrollment methods. Gusto ko ba na ako yung mag-e-enroll sa bata? Or gusto ko ba na sila yung mag-enroll sa bata para mas madali para sa akin? So, gagawin ko self-enrollment. So, ibig sabihin nito, yung mga bata yung mag-e-enroll sa sarili nila. Halimbawa, Santan. Allow existing enrollment? Yes. Allow new enrollment? Yes. Enrollment key, kahit ano na lang. 1, 2, 3, 4. Group enrollment. Yes. Of course, student po sila. Gusto ko bang magkaroon ng enrollment duration, kung ilang araw lang yung enrollment or hindi? Notify before enrollment expire. And so on. So, add method lamang po. Ayan. Mahalaga po na nakabukas yung mata. Hindi po pwedeng nakasara. Kailangan po nakabukas siya. Ayan. Babalik po ako doon sa participants. At ngayon ay gagawa na ako ng group. Ayan. Paano ako gagawa ng group or sections? Magki-create group lamang po ako. I-click ko ito. Create group. Pangalan ng group. Halimbawa, Santan. Ayan, pwede kong lagyan ng picture or kahit ano. Enrollment key. Kailangan ko pong magbigay ng enrollment key. Ano po ba yung enrollment key? Ito ay kailangang walong characters. Isang malaking letra or maraming malaking letra. Basta siya ay 8. Malaking letra, may maliit na letra, mayroong numero, at mayroong isang special character or dalawang special character. Okay, halimbawa. Ayan. Yes. Hide picture, no. Kung gusto kong maglagay ng file dito, ay pwede din. Ngayon ay save. So, ngayon po ay mayroon na akong additional section. Ayan. So, ganun lamang po kadaling mag-add ng section. So, ang susunod ko naman pong gagawin ay magdagdag ng activities. Halimbawa, dito, paano ba magdagdag ng activities at ano yung mga klase ng activities na dapat kong idagdag? So, ang pinakauna nyo pong dapat gawin ay i-click nyo ang Turn Editing On. Ayun. So, may edit nyo na po kung ano yung mga inilagay ninyo. Ayan. Lalabas lamang po ako dito.
N. Ito po yung sample ng lesson na ginawa ko na. Ayun. So, pwede po nating tingnan paano ito gawin. Halimbawa po, tayong mga Pinoy ay laging nagsisimula sa dasal. Okay, paano ba yan gawin? So, i-click nyo lamang po ito at magdadagdag kayo ng description, ng content. Ayan. Ito pong mga to ay pwede ninyong buksan at i-edit. Ayan, restrict. Gusto ko bang magdagdag ng restriction or hindi? Ayan. Ito. Mahalaga po na magdagdag kayo ng restriction kung gusto ninyo upang makita ninyo kung paano yung pagkakasunod-sunod ng lesson. So, ito po ay hindi ko pa nilalagyan ng restrictions. Pero kung gusto ko na makita ang pagkakasunod-sunod nito, nandito po yung susunod. Ayan. So, ang susunod po sa Our Father Prayer ay Science Time ni Ticket. So, ayan. Ganun lamang po. So, ito po yung huli na ginawa kanina, yung prayer, at ito naman po yung susunod. Ganun lamang po siya kadali. Kung ito po ay pipindutin ko, ayan na po yung pretest. So, ganun lamang po kadali. So, ayan po. Pag sumagot po ang estudyante, halimbawa, so, may pagpipilian po siya kung gusto niya bang mag-return to attempt or isumiti na ang kanyang mga sagot. Bawa. Makikita niya po kung ano yung kanyang pagkakamali, ano yung kanyang tama, ano yung mga feedback tungkol sa kanya. Ano po ba ang mga klase ng mga activities na pwedeng ilagay sa Moodle or i-share? Napakarami po. Mayroon tayong napakaraming klase ng activity. So, halimbawa po, assignment, na pag nilagay mo po dito, ay mache-check mo na din dito. Mayroong book, mayroong chat. Halimbawa, gusto ng tulong ng isang estudyante, gustong magtanong sa inyo, mangumusta, feedbacking, maaaring gawin ito. Choice, database, external tool, feedback, file, folder, forum, glossary, H5P, IMS content, interactive content, label, lesson, page, quiz, SCORM package, survey, URL, wiki, workshop. Napakarami pong pagpipilian at hindi kayo mauubusan. Halimbawa po dito, ayan, hindi lamang po yun isa. Marami pa pong pagpipilian kung anong klaseng activity ang gagawin mo. Pwede pong interactive video, pwedeng first presentation, dialogue cards, drag and drop, drag the words, fill in the blanks, mark the words, multiple choice, single choice set, summary, true or false question, audio, image pairing, appear in the chat and talk, Twitter. Ayan. Mayroon po tayong, ayan, yung mga newest firsts. Ayun. So, napakarami pong choices. Ayun, balik tayo dito. Mayroon din tayong
Mayroon din tayong page. Ito naman po yung page. Ito po yung um, adaptive learning. Ayan. So, pwede nyo pong gawin dyan kahit anong gusto nyo. Nawa po ito ay nakatulong sa inyo at hanggang sa mga susunod pa pong leksyon natin. Maraming salamat po.